Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 306. Pinagmasdan ni Leona ang paglakad ni Mark. Walang pag-aalinlangan, bumalik siya sa silid ng tahimik. Pinuksan niya ang wardrobe at mabilis na pumili ng itim na damit. Pagkatapos, pumunta siya sa pinto ng kwarto ni Mark. Marahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Lilibeth na mahimbing na natutulog. She was sleep-talking and was still behaved shyly. "Hubby, you are so cute, you are so awesome." Medyo nahiya si Leona sa narinig. Buti na lang at nakatulog si Lilibeth. Isinara ni Leona ang pinto at agad na bumunot kay Mark. Paglabas niya ng bilya, nakita niya si Mark na naglalakad sa gilid ng kalsada at pumara ng taxi para umalis. Kabisado ni Leona ang plate number, kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Utos niya, tingnan ang plate number at tingnan kung saan pupunta ang taxi. "Oo, Pangulong Logan. Ang taxi na ito ay pag-aari ng iyong kumpanya. Papunta ito sa suburbs," sagot ng tao na may magalang na tono. Medyo nagulat siya, "The suburbs? Bakit pupunta si Marky sa suburbs? May makikita ba siya?" "Marky, sabihin mo sa akin kung may kakilala ka. Uli na. Ano ang dapat kong gawin kung may mangyaring masama?" Natarante si Leona at itinago niya ang kanyang cellphone. Nagmaneho siya ng kotse na nakaparada sa kalsada at hinabol sila. Nang dumating si Mark sa suburbs, tinawagan niya si Bettina. Tinabi niya sa kanya na malapit na siya doon. Noon, naabutan na siya ni Leona. Nasa tagong lugar siya kung saan tanaw niya ang bukas na espasyo sa harapan niya. Biglang naintindihan ni Leona ang ginagawa ni Mark doon. Wala pang 10 minuto, may lumipad na helicopter. Nang makita ni Leona ang helicopter, agad niyang nalaman na si Bettina iyon. Alam niyang nagpunta si Karen sa Estados Unidos, kaya maaaring si Bettina lang iyon. Gayunpaman, bakit tinawag ni Mark si Bettina? Ano ang kanyang intensyon? Bakit hindi niya ako tinawagan? Hindi nakaimik si Leona, ngunit tiningnan niya si Mark nang may magiliw na tingin. Tiyak na nag-aalala ang batang ito sa pag-abala sa akin. Pero tiyahin mo ako, uto-uto na bata. Hindi ito magiging problema. Bettina, bati ni Mark sa kanya. Siya ay may tiwala dahil si Bettina ay ganap na armado at siya ay nagdala sa kanya ng isang piling pangkat ng 5. Lahat sila ay may malalakas na aura. Ang 5 taong ito ay pawang mga dalubhasa sa martial arts. Young Master, magalang na bati ng 5 lalaki kay Mark. Hindi mo kailangang maging magalang. Itinaway ni Mark ang kanyang kamay. Hindi naging madali ang pagkuha ng 5 taong ito dito. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Mark at nakita nilang napaka-friendly niya. Young Master, nasaan ang taong iyon? Mapagmatsyag na tanong ni Bettina. Ang bagay na ito ay hindi dapat gawing basta-basta. Tumawag si Karen at hiniling kay Bettina na panatilihing ligtas si Mark kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay. Hindi naman masyadong malayo ang lugar sa kinaroroonan nila, mga 20 kilometro ang layo. Batay sa kanilang pisikal na lakas, lahat sila ay direktang masagasaan. Nagsalita si Mark at tumango naman si Bettina. Sabi niya, "Bueno, Young Master, umalis na tayo. Papatayin natin ang taong iyon ngayong gabi." Hindi na makapaghintay si Mark. Binigyan ni Bettina si Mark ng 2 bagay at sinabing, "Young Master, kunin mo itong 2. Ang dagger na ito ay gawa sa pinong bakal. Ito ay lubhang matalas at pinakamainam para sa pag-atake. At ang isang ito ay isang espesyal na spray. Young Master, hindi ka sapat. Magagamit ito sa mga kritikal na sandali. Maaari mong i-spray ito sa iyong kalaban. Maliban na lang kung patay na ang tao, walang makakatagal dito." Itinabi ni Mark ang matalim na punyal at ang bote ng spray, na halos parang spray ng anti-lobo. Wala talagang pagkakataon para talunin niya ang isang eksperto. Lalo na ang matanda. Maaaring mawalan ng buhay si Mark anumang oras. Kaya naman, magagamit lang niya ang mga pantulong na bagay na ito para protektahan ang sarili sa mga kritikal na sandali. "Bettina, kaya mo bang pigilan itong spray?" Nagtatakang tanong ni Mark habang tumatakbo sila papunta sa kanilang destinasyon.
Kaya kung humawak ng halos 10 segundo, tinabi sa kanya ni Bettina ang totoo. Nagulat si Mark. Bettina, ang galing mo. Hindi, malayo ako. Young Master, ang iyong ina, si Pangulong Lee ay maaaring kumapit ng napakatagal. Ito ay ganap na batay sa paghahangad. Kung ito ay iwiwisek sa mga ordinaryong tao, sila ay makakaramdam ng sakit. Ang susi ay kung kaya nila o hindi. Tina Pangulong Lee at Pangulong Logan ay mga taong may malakas na paghahangad. Makakapit sila ng matagal. Pagpapatuloy ni Bettina habang dagdag. Nagulat si Mark. Makapangyarihan nga ang kanyang ina, ngunit napakaamo ni Leona. How could she have such strong willpower? May kinalaman ba ito sa ugali ng isang tao? Tanong ni Mark na nagpapahiwatig na napakaamo ni Leona. Walang magawa si Bettina, napakabait ni Pangulong Logan sa iyo, ngunit hindi siya ganoon kabait sa iba. Ang lakas ng loob ni Pangulong Logan ay isang bagay. Hindi mo aasahan. Siya ay makakapag-concentrate ng husto sa halos anumang bagay, at makakayanan niya ang anumang tukso. Imposibleng walang malakas na paghahangad. Ang galing talaga ni Auntie Logan. Nakangiting sabi ni Mark. Siyempre, kamangha-mangha siya. Kung hindi hahayaan ni Pangulong Lee si Pangulong Logan. Natahimik si Bettina nang halos mabugin niya ang mga butil. Tiyak na mapapahiya si Leona kung sinabi niya ito ng malakas. Ano ang ipinagagawa ng aking ina kay Auntie Logan? Curious na tanong ni Mark. Wala yon, Young Master. Timula ngayon, subukang huwag magsalita. Very vigilant ang taong iyon. Nakabantay si Bettina. Lalo na tinutusan ni Karen si Bettina na magdala ng ilang armas. Kung sakali, naramdaman ni Mark na tama ito. Huminga siya ng malalim, mabilis na sinundan si Bettina at ang iba pa, at pumasok. Ang madilim na suburb. Sumunod si Leona sa likod. Alerto siya. Nakita niyang armado si Bettina. Ano ang ginagawa niya? Nagpa siya si Leona na sundan ng mabuti. Maya-maya ay huminto si Leona dahil nakita niyang huminto si Mark at iba pa at binabantayan ng isang lugar. Ito ay isang ordinaryong bahay, parang sa isang nayon. Kinuha ni Leona ang kanyang mobile phone at sinabing, tingnan mo kung sino ang nasa loob ng address na ito. Oo, i-on ang satellite at suriin. Wala pang isang minuto, may satellite image na ang mobile phone ni Leona. Nakita ni Leona ang malabong larawan at nalaman niya kung sino iyon. Naantig si Leona habang iniisip, Marky, nandito ka para ipaghiganti ako, di ba? Kaya pala hindi mo sinasabi sa akin. Ang ganda-ganda mo. Ipinagpatuloy niya ang tawag, ipadala ang tatlong palabas. Oo, i-unlock ko ang aking order. Halika na, magpakita ka sa loob ng 15 minuto. Medyo gaman ang pakiramdam ni Leona pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, at patuloy siyang sumunod dahil nakita niya mas malalim na ang pagpasok ni Mark, Bettina, at iba pa. Kailangan niyang habulin siya. Hobby. Sa kwarto, natarante namang hinawakan ni Lilibet ang space sa tabi niya at nakitang walang laman. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang walang tao sa tabi niya. Agad siyang bumangon sa kama at nagtanong, Hobby, saan ka nagpunta? Saan ka nagpunta? Pinuksan niya ang pinto at lumabas, at natuklasan niya na wala si Mark sa bahay. Pumunta siya sa pintuan ng kwarto ni Leona at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Pinuksan niya ang pinto at pumasok. Nang makita niyang walang tao sa kama, nagulat siya. Nawawala din si Leona. Hobby, anong pinuntahan niyo? Bumalik siya sa kanyang kwarto para magbihis at nagmamadaling tumakbo palabas ng villa. Bagaman hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga ito, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pakiramdam niya ay mamamatay ang kanyang pamilya. Pamilya. Hobby, may problema ka diba? Naluluha ang magagandang mata ni Lilibet. Kinakabahan siya, pero bigla siyang may naisip. Lolo ko kaya? Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng kalsada at huminto ng taxi. Tinawagan niya si Mark, ngunit naka-off na ang kanyang telepono. Kung biglang tumunog ang kanyang mobile phone habang siya ay gumagalaw, ilalantad niya ang koponan. Muling tinawagan ni Lilibet ang kanyang lolo, ngunit hindi sumasagot ang kanyang lolo, kaya hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Siyempre, hindi aware si Lilibet na ayaw niya itong sagutin. Gusto niyang matutunan ni Lilibet kung paano lutisin ang mga problema sa halip na umasa sa kanya. Hobby, huwag mong patayin ang aking lolo, mangyaring huwag.
Malungkot ang mga mata ni Lilibeth. Sumakay siya ng taxi papunta sa kalapit na lugar, bumaba doon, at tumakbo pagkatapos niyang magbayad ng pamasahe. Tinabi ni Levi na dapat silang maging mapagbantay at huwag ilantad ang kanilang kinaroroonan. Kaya tumakbo si Lilibeth ng mga 7 kilometro at nakita niya ang bahay. Nang makita niyang tahimik ang paligid, kinabahan siya. Napabuntong hininga siya at ginamit ang dilim para itago ang sarili. Lumapit siya sa bahay. Maya-maya, nakita niya ang maraming tao sa paligid. Nang mapagtanto niya ito, agad niyang inilabas ang isang punyal sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay parang isang tigre. Tila naghalo siya sa dilim habang naglalakad siya patungo sa bahay. Hindi siya papayag na may mangyari sa kanyang lolo. Ngunit muling lumitaw ang lungkot sa puso ni Lilibeth. Hobby, ang nanay mo ang pumatay sa tatay ko. At ngayon, gusto mong patayin ang lolo ko. Hobby, huwag mong gawin ito sa akin, huwag. May mga luha sa mga mata ni Lilibeth, at ito ay mga luha ng kawalan ng pag-asa. Kabanata 307. Lumapit sina Mark at Bettina sa bahay. Si Bettina ay partikular na mahusay sa palihim na pag-atake, kahit na si Mark ay hindi kasing galing sa aspetong ito. Gayunpaman, marami siyang natutunan kay Bettina. Inihanda ni Mark ang kanyang punyal. Kailangan niyang patayin ang matanda noong araw na iyon. Pansamantala, sa isang marangyang silid, mahinang ngumiti si Prince at sinabing, "It should be about time." Kung nalaman ni Lilibeth na pinatay mo ang kanyang lolo, it should get very interesting. However, the arrogant old man is so inutil. Hasn't he noticed anything? It'll be too easy for you, Mark. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang matanda. Samantala, nagising si Levi mula sa kanyang panaginip. Tiningnan niya ang kakaibang numero sa kanyang telepono. Tinagot niya ang telepono ng may pag-aalinlangan, at isang mapanuksong boses ang tumunog mula sa kabilang dulo. "Matanda, hindi nakakagulat na namatay ang iyong mga anak. Ikaw ay pabaya, gaano pa kaya ang iyong 3 anak na lalaki? Sino ka?" Galit na napaupo si Levi sa kama. Tagot ni Prince, "You don't have to know who I am." Ayon sa oras, malapit na itong mangyari. Tumingin ka sa labas at mag-uusap tayo mamaya. Pagkatapos noon ay ibinaba na ang telepono. Naglakad si Levi sa bintana ng may pagbabantay at kumuha ng infrared telescope. Hindi nagtagal, nabigla siya. How is it possible? How did these people found this place? Dinala ba sila ni Lilibeth dito? Imposible. Humuso siya at sinabing, sa tingin mo ba ganoon kadaling mahuli ako?" Pagkatapos, pumunta agad siya sa secret door sa kwarto. Naghanda siya ng helicopter para makaalis siya anumang oras. Sumakay siya sa helicopter, pinindot ang switch sa overhead panel, at pinaandar ang helicopter. "Young Master, masyado kang kinakabahan." Napalingon si Bettina sa kanyang pagbigkas. Nakaramdam siya ng awkward dahil hindi sinasadyang dumampi ang kamay ni Mark sa puwete niya. Alam ni Bettina na hindi iyon sinasadya, ngunit, "I'm sorry, Bettina." Nahiya rin si Mark. Siyempre, hindi niya sinasadya. Paano kaya niya magagawa iyon? Nag-aalala si Mark na baka tumakas ang matanda. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay naging masyadong maayos. Pakiramdam niya ay may mali. "Okay lang, young master. Hindi mo naman sinasadya." Hindi nagtagal ay bumalik sa normal ang ekspresyon ni Bettina. Sabi niya, "Bettina, huwag mong sabihin sa nanay ko ang nangyari kanina." Kinabahan si Mark. Hindi niya talaga sinasadya. Masama kung malaman ito ng kanyang ina. "Hindi, huwag kang mag-alala, young master." Natahimik si Bettina sa sinabi ni Mark. Bakit niya sasabihin kay Karen ang tungkol dito? Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Karen kapag sinabi niya iyon. Hindi niya maisip ito. Gumaan ang pakiramdam ni Mark at sinabing, "Salamat, Bettina." "Okay lang, young master." Napaalis siya. Bigla siyang nakarinig ng tunog at nabigla siya, napabulalas, sa bubong. Umakyat ang lahat sa bubong. Makatakas ang taong iyon. Pagkatapos turuan ni Bettina ang mga lalaki, nilinggan niya si Mark at sinabing, "Mag-ingat ka, young master." Nang magsalita si Bettina ay umakyat na siya. Napakabilis niya na para bang umaakyat ng bundok. Nagulat si Mark at nagmamadali rin siyang umakyat. Pagkatapos ng higit sa 20 araw ng pagsasanay, nagkaroon siya ng ibang antas ng pisikal na lakas.
Nang marating niya ang tuktok, bigla siyang nakarinig ng tunog ng pagsabog. Nagulat si Mark. Nakita niyang naglabas si Bettina ng isang bilog na bagay, pagkatapos ay tinutukan niya ang isang direksyon at inihagis ito. Sa sandaling ito, isang helicopter ang tumaas patayo, ngunit ang bagay ni Bettina ay tumama sa propeller at ito ay sumabog. Bumagsak ang helicopter at nahulog sa bubong. Tumugod si Bettina kasama ang 5 niyang pangkat. Si Levi ay pasuray-suray na lumabas sa gulo at nakipag-away siya ng husto kay Bettina. Gayunpaman, ang 5 tao ay pawang mga masters ng martial arts. Lalo na kay Bettina sa halo, hindi nagtagal ay nasugat ng matanda. Kung tutuusin, kinubkob siya ng 6 na tao. Paano siya mananalo? Nang makita ni Leona ang eksenang ito mula sa malayo, nabuhayan siya ng loob. Lahat ng lalaking tinawag niya ay nakatago at hindi sila kumibo. Pinagmasdan niyang mabuti ang lahat, lalo na si Mark, sa takot na baka may mangyari sa kanya. Sa kabutihang palad, naging maayos ang proseso. Si Bettina ay nakaranas, at ang kanyang palihim na pag-atake ay partikular na perpekto sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kinakabahan pa rin si Leona. Surpresahin ba ako ni Marky dito? Huwag mo nang subukang tumakas. Umisi si Bettina at sinipa si Levi. Dumura siya ng isang subo ng dugo na nakaawang bumagsak sa lupa. Pinunot ang punyal ni Bettina, at sinaksak niya ang hita ng matanda, ipinako ang binti nito sa lupa. Baliin ang kanyang mga kamay. Utos ni Bettina, at agad namang ginawa ng 5 tao ang utos niya. Tinaksak nila ng mga sandang ang mga kamay ni Levi. At napasigaw siya sa matinding paghihirap, ikaw, ikaw. Tinitigan siya ni Bettina at walang awa na sinabi, tapos ka na, Old Master. Pagkatapos, tinawag ni Bettina si Mark. Matagal na siyang sumama sa kanila. Nakaramdam siya ng saya na sa wakas ay mahuhuli na niya ang taong nanakit ng husto kay Leona noon. Nang makita ng matanda na si Mark iyon ay nagalit siya. Ikaw. Sabi ko papatayin ko ang buong pamilya mo. Sabi ko, mabangis ang mga mata ni Mark habang nakatingin kay Levi. Nang makita siya, naisip ni Mark ang oras na nasugatan si Leona dahil sa lalaking ito. Sumakit ang puso niya sa flashback. Masakit na nagpumiglas ang matanda, ngunit bali ang kanyang mga kamay at paa. Paano siya tatakas? Sabihin mo sa akin, ilan ang tao sa iyong pamilya? Sabihin mo sa akin. Tinitigan siya ni Mark at nagtanong. Hindi mo magagawa, hirap na sambit ni Levi. Alam niyang hindi siya makakaligtas sa araw na iyon. Malapit na siyang mamatay. Labis niyang pinagsisihan na hindi niya napatay si Mark bago ito. Hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa bitag ni Mark. Ganoon ba? Inilabas ni Mark ang kanyang punyal. Pinigilan siya ni Bettina, we'll handle these things, young master. Ito ang utos ni Karen. Tumango si Mark. Hindi siya propesyonal. Maaari siyang mag-iwan ng ilang bakas na maaaring maging isyo sa hinaharap. Mas mabuting ipaubaya na lang kay Bettina. Young master, gusto mo ba siyang pahirapan? Tanong ni Bettina. Masasabi niyang galit na galit si Mark kay Levi. Ayan, saksakin mo pa ng ilang beses. Nasaktan si Auntie Logan sa lugar na iyon, sabi ni Mark. Inilabas ni Bettina ang punyal at ginawa ang sinabi ni Mark. Napasigaw si Levi at halos himatayan sa sobrang sakit. Pagkatapos ay nagtanong si Bettina, young master, gusto mo bang magpatuloy? Tumango si Mark. Dapat silang magpatuloy. Inulit ni Bettina ang kanyang mga aksyon. Hayaan mo akong mamatay, hayaan mo lang akong mamatay. Pakiusap ng matanda. Tinaksak siya ni Bettina kung saan ito pinakamasakit. Matanda na siya, at talagang hindi niya ito matiis. Tinitigan siya ni Mark. Walang awang nagpatuloy si Bettina. Ang matanda ay namamatay. Nilinggan ni Bettina si Mark at tumango ito. Kasaksakin na sana ni Bettina ang leeg ng matanda. Biglang ngumisi si Levi, mamamatay kayong lahat. Nagulat si Mark dahil nakita niyang nakakuyom na ang mga kamao ng matanda. Maaaring may isang uri ng bomba. Napasigaw si Mark sa gulat, Bettina, mag-ingat ka. Tumugod si Mark at sinaksak ng punyal ang kamay ng matanda. Napasigaw si Levi, Nagulat si Bettina at nagmamadaling muli siyang sinaksak gamit ang kanyang punyal. Sa pagkakataong ito, tumigil na sa pagsigaw ang matanda. Young master, umatras ka. Alerto si Bettina, ngunit umiling si Mark. Naghihingalo na ang matanda. Ginamit ni Bettina ang kamay niya para buksan ang kamay ng matanda.
Oo naman, mayroong isang maliit na remote control sa loob nito. Nakahinga ng maluwag si Bettina. Kung ito ay sumabog, tiyak na mamamatay o masugatan si Mark. Inunat ni Mark ang kamay at hinugot ang punyal sa leeg ng matanda. Gayunpaman, isang nanginginig na boses ang nagsabi, "Hubby, you. Did you kill my grandpa?" Natigilan si Mark. Subconsciously, he turned his head. What? Lilibeth. What did she just say? Lolo. This old man was Lilibeth's grandpa. Anong nangyayari? Natigilan si Mark na parang may nambugbog sa kanya. Agad na naging alerto si Bettina, at ang iba ay tumalon upang protektahan si Mark. Katatapos lang umakyat ni Lilibeth, nakita niyang pinatay ni Mark ang kanyang lolo. Nakatatak sa kanyang isipan ang eksena. Siya ay desperado at malungkot. Paano ito nangyari? Nakaramdam ng matinding sakit si Lilibeth. Pinigay lang niya ang virginity niya kay Mark, pero tumalikod ito at pinatay ang lolo niya. Kahit na ilang araw pa lang niya itong nakilala, pamilya na siya. Ganun na lang ba siya namatay? Hubby, lolo ko ito. Pinatay ng nanay mo ang tatay ko, tapos ngayon pinatay mo ang lolo ko. Hubby, asawa ko ba kayo? Tumulo ang luha ni Lilibeth, at bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Mark. Ano ang sinabi niya? Pinatay ba ng kanyang ina ang kanyang ama? Paano ito magiging posible? Kailan ito nangyari? Lalong naguluhan si Mark. Maingat na sinabunutan ni Bettina si Mark dahil nakita niya ang pagkislap ng emosyon ni Lilibeth. Nagsimula na siyang magbago at may pagbabago sa kanyang mga mata. Honey, paano siya naging lolo mo? Biglang may naisip si Mark. Nako, kung hindi siya lolo, paano sila nagkakilala? Ano ang nangyayari? Hubby, I am so disappointed. Pinatay mo ang lolo ko. Tumayo si Lilibeth. Kabanata 308. Napatulala si Mark. Totoo ba iyon? Ang matandang ito ba ay lolo ni Lilibeth? Imposible iyon. Pero kung hindi ang lolo niya, bakit kasama ni Lilibeth ang matandang ito? Nakaramdam ng kilabot si Mark. Ano ang ginawa niya? Ano ang naging relasyon nila? Tinaktan ng matandang ito si Auntie Logan, pero paano siya naging lolo ni Lilibeth? Naisip ni Mark ang ginawa ni Lilibeth sa kanya ilang oras lang ang nakalipas. Paano niya napatay ang lolo niya ngayon? Young Master. Hinawakan ni Bettina ang kamay ni Mark at sinabing, Young Master, may nakamamatay na tingin sa mga mata ni Lilibeth. Napabuntong hininga si Mark. Paano kung may intensyon siyang pumatay? Siya ang kanyang asawa na sumiping sa kanya ng higit sa 10 taon. Masyadong nagulat si Mark sa nangyari. Bettina, gusto kong pumunta. Napabuntong hininga si Mark. Nag-alinlangan si Bettina at sinabing, okay. Gumawa siya ng galaw sa kanyang mga mata sa iba pang 5 tao na sinasabi sa kanila na bantayang mabuti sina Mark at Lilibeth. Lumapit si Mark at sumunod naman si Bettina. Inilabas pa nga ni Bettina ang kanyang punyal dahil ibang aura ang pinapakita ni Lilibeth sa pagkakataong ito. Honey, tawag ni Mark habang papalapit kay Lilibeth. Napatingin si Lilibeth sa kaharap niya. Pumikit siya at napaluha. Nalungkot talaga siya. Ilang araw pa lang niya nakilala ang kanyang lolo. Hindi sila gaanong nagmamahalan, ngunit siya pa rin ang kanyang pamilya. Ngayon, pinatay ni Mark ang kanyang lolo, at nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata. Nasa bingit ng pagkasira si Lilibeth. Hindi niya matanggap. Hubby, umiling si Lilibeth habang tinatawag siya. Siya ay malungkot at desperado, at ang kanyang mga luha ay tahimik. Iniunat ni Mark ang mga braso para hawakan siya dahil wala ng ibang paraan. Naisip ni Mark, kahit alam niyang lolo ni Lilibeth ang matanda, papatayin pa rin niya ito kahit papano. Ito ay dahil sa sobrang galit niya kaya nasaktan si Auntie Logan noong araw na iyon. Hindi papakawalan ni Mark ang matandang ito kahit anong mangyari. Umiling si Lilibeth at umatras. Hindi tinanggap ni Lilibeth ang yakap, ngunit pilit siyang hinawakan ni Mark. Si Bettina at ang iba pang 5 tao ay lahat na nakatingin kay Lilibeth. Honey, pasensya na. Ramdam ni Mark na kasing lamig ng kahoy ang katawan ni Lilibeth, at hindi siya tumugon, hindi tulad ng dati niyang ginagawa. Hubby, pinatay ng nanay mo ang tatay ko. Ngayong pinatay mo na ang lolo ko, bakit hindi mo na rin ako patayin? Pumikit si Lilibeth at sinabing. Sumakit ang puso ni Mark nang marinig ito. Wala siyang magagawa kay Lilibeth, hinding-hindi. Hubby, bitawan mo ako.
Kung hindi mo ako papatayin, ako, sabi ni Lilibeth. Kung gayon, papatayin mo ba ako? Kalmado si Mark habang nagtatanong. Hindi kita papatayin. Lumaki ako kasama ka. Hindi na kita papatayin, pero hindi na kita makikita. Pilit ni Lilibeth na pakawalan ang sarili, pero hinawakan siya ni Mark ng mahigpit. Siya ay balisa. Hindi na niya ito makikita muli. Talagang hindi matanggap ni Mark. Iniisip kung ano ang nangyari sa pagitan nila, ilang sandali lang ang nakalipas, hindi na kinaya ni Mark. Ayaw siyang bitawan ni Mark. Hobby, bitawan mo ako. Hayaan mo na lang, sabi ni Lilibeth at nanginig ang katawan niya. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Kahit na wala siyang nararamdaman para sa kanyang lolo, ang kanyang asawa ay kinuha ang kanyang buhay. Paano siya magkukunwari na walang nangyari at patuloy na namuhay ng normal? Hindi ito matanggap ni Lilibeth. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring tanggapin ito. Ito ay hindi isang bagay na madaling baliwalain. Sa ilalim ng mga pangyayari, maaaring patayin ni Lilibeth si Mark, ngunit walang gagawin si Lilibeth. Hindi niya gustong patayin si Mark. Siya ay sumuko sa ideya. Sa isang banda, ito ay ang kanyang walang emosyong lolo, at sa kabilang banda, ito ay ang kanyang asawa na kanyang nakasama sa mahabang panahon, ang asawang mahal niya. Nagpa siya si Lilibeth na aalis siya. Pakiusap, bitawan mo ako. Nagsimulang umiyak si Lilibeth. Sumakit ang puso ni Mark sa nakikitang ito, hindi matiis ang sakit. Hindi na niya kayang pilitin pa siya. Mamantong hininga siya at kumala sa pagkakahawak. Pero nang makita niya ang lumuluha na mukha ni Lilibeth, nadurog ang puso niya at gusto niyang panasan ang mga luha nito. Gayunpaman, umatras si Lilibeth at sinabing, Hobby, huwag mo na akong hawakan muli. Walang magawa si Mark. Nadurog ang puso niya sa pagtawag nito sa kanya ng Hobby. Napatingin tuloy si Lilibeth sa namatay niyang lolo. Lumakad siya at huminto sa kalagitnaan na nagsasabing, maaari na kayong umalis. Honey, tawag ni Mark, lalong tumindi ang sakit sa puso niya. Mark, you should leave. Sabi ni Lilibeth habang nakayuko para ayusin ang walang buhay na katawan ng kanyang lolo. Young master, alis na tayo. Lumapit si Bettina at sinabing. Nakahinga siya ng maluwag. At least, hindi nalampasan ni Lilibeth ang linya. Pero bakit gustong umalis ni Mark? Sa sandaling umalis siya, kailan niya kaya muling makikita si Lilibeth? Young master, kung mananatili ka pa rito, mas malulungkot si Lilibeth. Pangungumbinsi ni Bettina sa kanya. Naintindihan naman ni Mark ang ibig niyang sabihin. It was indeed appropriate for him to stay, pero nag-aatubili siya. Hesitated siya at naglakad pabalik. Tumalikod. Sabi niya, Honey, ikaw. Mark, pwede ka bang umalis? I am begging you. Tumulo ang luha ni Lilibeth sa kanyang pisngi. Si Lilibeth ay labis na nalungkot at walang magawa. Hindi na makatagal si Mark. Kahit labag sa loob ay bumantong hininga siya at bumaba kasama ang iba. Nakita ito ni Leona. Kanina pa siya nakatitig kay Mark kaya hindi niya napansin si Lilibeth. Nang mapansin niya si Lilibeth ay nasa taas na siya. Kaya naman, ano ang magagawa ni Leona? Nang makitang malungkot si Mark, naramdaman din ni Leona ang kirot sa kanyang puso. Nang makita niyang pababa ng hagdan si Mark, nagutos siya at pinaalis ang lahat. Naisip ni Leona, paano ko i-comfort si Mark kapag bumalik ako? Naawa siya lalo kay Mark. Hoy, napatigil si Bettina nang makita ang kilusan na dulot ng mga tao ni Leona. Tulala pa rin si Mark at wala siya sa mood makinig. Hindi man lang niya napansin na nabigla si Bettina. Napagtanto ni Bettina na mga tauhan iyon ni Leona at naaliw. Kaunti lang ang mga tao sa Central City na may ganong team, at maaaring si Leona lang iyon. Bulong ni Bettina sa kanyang puso kung gaano kumalisakit si Leona sa young master. Na-in-love ba siya sa kanya? Inilabas ni Bettina si Mark. Nang makarating sila sa lugar kung saan nakaparada ang helicopter, nagpa siya si Bettina na manatili muna. Wala sa mabuting kalagayan si Mark, at maaaring makaakit ito ng gulo. Tinabi ni Mark na ito ay hindi kailangan. May ibang dapat harapin si Bettina at gusto ni Mark na mapag-isa. Si Lilibeth ay nasira, at si Mark ay hindi mas mahusay. Napabuntong hininga si Bettina at naibalik lamang ang natitira sa pamamagitan ng hangin. At least andin pa rin si Leona. Teka Bettina, pwede bang humingi ng bantay kay Lilibeth?
Naisip ito ni Mark. Hindi niya matiis na hindi makita si Lilibeth. Mamimiss niya siya. Tumanggo si Bettina at sinabing hindi ito magiging problema. Inutusan niya ang dalawa mula sa team na bumalik at subaybayan si Lilibeth nang hindi siya iniistorbo. Pagtuunan nila ng pansin ang ginagawa ni Lilibeth. Nakahinga ng maluwag si Mark. Pagkaalis ni Bettina, nag-iisa si Mark na tulala. Tumulo ang luha ni Lilibeth. Inilabas niya ang punyal sa katawan ng kanyang lolo dahil gusto niyang mamatay ito ng mapayapa. Ngunit biglang gumalaw ang hindi kumikibo na si lolo. Nagulat si Lilibeth, tinawag niya, "Lolo." Ang matanda ay nasa bingit ng kamatayan, at ang kanyang boses ay napakasakit na halos hindi marinig, ay pinigil ko ang aking huling hininga. Ako ay namamatay, ngunit ang lahat ng aking pamana ay nasa Estados Unidos. Pumunta doon sa loob ng 2 araw na ito. Huwag mong sabihin sa kanila na patay na ako. Kung hindi, wala kang makukuha. Ito ang aking tagubilin. Sasabihin sa iyo ng superior kung ano ang gagawin. Bawiin mo ito. Isa pa, dapat mong patayin sina Karen at Mark, kung hindi ay mamamatay kami ng iyong ama na may walang hanggang pagsisisi. Gumawa si Levi ng isang sobra na puno ng dugo. Matapos ibigay kay Lilibeth ay tuluyan na itong huminto sa paghinga. Tigil ang hininga niya dahil gusto niyang sabihin kay Lilibeth ang mga bagay na iyon. Siya ang padre de pamilya. Kung nabubuhay siya, madali niyang maipapasa kay Lilibeth ang lahat. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pamilya ay nakalilito. Sa harap ng napakaraming pera, paano papayagan ng ibang miyembro ng pamilya si Lilibeth na hindi pa umuuwi na kunin ang lahat ng mana? Ang matanda ay hindi maaaring mamatay sa kapayapaan. Paano niya nalaman na malapit na siyang mamatay? Siya ay 63 taong gulang lamang. Sa kabutihang palad, napaghandaan niya ito ng pag-iisip. Lalong umiyak ngayon si Lilibeth. Tinitigan niya ang aether na nasa kamay niya. Ito dapat ang pamamahagi ng mana. Umalis siya para ilibing ang katawan ng lolo habang palamig ng palamig ang tingin niya, wala ng emosyon. Binuksan niya ang sulat at malinaw na nakasaad kung ano ang kailangan niyang gawin. Umuwi si Mark at binuksan ang pinto. Matagal na siyang hinihintay ni Leona. Nang makitang masama ang pakiramdam ni Mark, sumakit ang puso ni Leona. Naantig siya sa kilos nito para ipaghiganti siya. Nang makalapit siya, malumanay niyang tinawag siya, "Marky." "Tita Logan." Natigilan si Mark nang marinig niya ang malumanay nitong boses. Dahil sa pagkabalisa, niyakap ni Leona si Mark at tinanong, ano ang nangyari. Tumabog ang emosyon ni Mark sa harap ni Leona. Nadurog din ang puso niya, ngunit hinawakan niya si Mark sa kanyang mga bisig at marahan itong inaliw. Napabuntong hininga si Leona. Paano niya dapat aliwin ang wasak na puso niya? Kabanata 309. Sa huli, hinawakan ni Leona si Mark sa kanyang mga bisig at hinayaan siyang makatulog sa kanyang mga hita, tulad ng huling pagkakataon. Naramdaman ni Leona ang kirot sa kanyang puso at nanatili siyang nakatitig sa kanya ng buong oras. Iniisip niya kung paano maaaring umunlad ang mga bagay. Ngayong nakipaghiwalay na si Mark kay Lilibeth, ano ang gagawin ni Lilibeth? Ano ang gagawin ni Mark? Kung tutuusin, dapat may ginawa silang ganoon noong gabing iyon. Paano kung buntis si Lilibeth? Napaisip si Leona dito at pumikit. Hindi siya nakatulog buong gabi, at ngayon ay inaantok na siya. Pero, paano kaya siya nakatulog? Sa sandaling ito, nakaupo si Leona sa sofa. Nakahiga si Mark sa kanya at nakasandal sa kanyang mga hita. Dapat ba siyang matulog sa katawan ni Mark, o sasandal na lang siya sa sofa? Pumikit si Leona at nakatulog sa sofa pagkatapos mag-isip. Kasabay nito, sa isang marangyang silid, umiling si Prince at nadismaya. Mukhang minaliit ko ang relasyon ni na Lilibeth at Mark. Bakit wala siyang ginawa kay Mark? Pero di bale. Mark, patuloy akong paglaruan ka. Nahimbing ang tulog ni Leona, ngunit namula siya pagkagising sa umaga. Baka pinangarap ni Mark na kumain ng masasarap na pagkain dahil naglalaway siya. Ang cute ng batang ito, naisip niya. Ngumiti si Leona at inilayo ang kanyang katawan, inilipat si Mark at marahang inilagay sa sofa. Pumunta siya sa kwarto para maligo. Paglabas niya ay natutulog pa si Mark kaya nagluto siya ng almusal. Nang magising si Mark, may narinig siyang ingay. Napatuwid siya ng upo at napabuntong hininga nang maisip niya si Lilibeth. "Marky, mag-toothbrush ka na at mag-almusal ka na."
Sabi ni Leona habang naghain ng masarap na breakfast spread. Si Mark ay naghilamos. Pagkatapos ng almusal, nakatanggap si Mark ng tawag sa telepono mula kay Bettina. Tinabi niya sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Lilibet at sinabing umalis siya ng magdamag. Nakahinga naman si Mark nang marinig iyon. Buti na lang at may inutusan siyang sumunod kay Lilibet. Kung hindi, baka hindi na niya ito makita. Tinanong ni Mark kung saan nagpunta si Lilibet. Tinabi ni Bettina na maaaring ito ay Floor Island. Nagulat si Mark. Anong ginagawa ni Lilibet doon? Ang mga taong inutusan ni Bettina ay sumunod sa kanya at nakatakdang magbigay ng mga update sa status tungkol sa kanya sa lahat ng oras. Ito ay isang bagay na tiniyak ni Mark. Kung may nangyari, pupuntahan agad ni Mark si Lilibet. Marky, anong gagawin mo ngayon? Sasamahan kita. Gusto mo bang manatili sa bahay o maglakad-lakad? Nakangiting tanong ni Leona. Nag-alinlangan si Mark. Handa na siyang bumalik sa kanyang lungsod. May mga bagay din siyang dapat asikasuhin. Maaari siyang umalis anumang oras dahil mas malapit din ang kanyang lugar sa Floor Island. Auntie Logan, I want para bumalik ngayon, nahihiyang sabi ni Mark. Sige, ihahatid na kita sa airport. Napangiti si Leona at medyo nadismaya. Pinalak niyang ilabas si Mark at magsaya sa araw na iyon. Gamaan ang pakiramdam ni Mark nang marinig ang kanyang alok, salamat, Auntie Logan. Para saan? Ngumiti si Leona, ngunit malungkot siya. Go and pack your things. I'll book the earliest flight for you. Pagkatapos noon, nag-impake si Mark ng mga gamit niya. Naghanda na ng sasakyan si Leona at hinatid niya si Mark sa airport. Pagdating nila sa airport, gusto siyang paalisin ni Leona. Gayunpaman, ayaw na siyang abalahin pa ni Mark, kaya sinabi niya, Tita Logan, bumalik ka na. Marky, kailan ka babalik sa Central City? Malumanay na tanong ni Leona. Naramdaman ni Mark na hindi siya magiging libre anumang oras sa lalong madaling panahon. Priority niya si Lilibet. Kailangan niyang pagbutihin ang relasyon nila ni Lilibet bago siya magkaroon ng mood na bumalik sa Central City. Tinabi ni Mark kay Leona ang kanyang mga iniisip at siya ay banayad gaya ng dati. She said, well, you can come anytime you want. Anytime. Tawagan mo lang ako at sasanduhan kita. Okay. Kinuha ni Mark ang kanyang bagahe at pumasok sa airport. Marky, have a safe flight. Nagpaalam si Leona sa kanya. Sige, sagot niya. Pumasok na si Mark sa airport. Hindi mapalagay si Leona habang nakaupo sa sasakyan. Gusto niyang bumalik kay Mark. Nakatitig sa kanya nang biglang tumunog ang phone niya. Tinagot ni Leona ang telepono, tawag iyon ng kanyang assistant. I'm not free. I don't have time now. Pag-usapan natin to sa hapon. Okay, 3 p.m. Ng hapon, ibinaba ni Leona ang telepono pagkatapos niyang makipag-appointment. Matagal siyang nanatili bago siya tuluyang umalis. Kinailangan niyang harapin ang kanyang trabaho. Sumakay si Mark sa eroplano, ngunit hindi siya nakaimik nang makita niyang pumasok ang isang magandang babae. Tilerin iyon. First class din ang paglipad niya. When she saw Mark, she pursed her lips and said, what a coincidence. Bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? Bakit ako dapat? Magpapabook ka ba sa akin ng flight kung sasabihin ko? Masungit na sagot ni Mark. Bad mood siya. Mura naman. Sa tingin mo ba hindi ko kakayanin? Galit na napaupo si Lerin. Gusto niyang mag-book ng flight para kay Mark, ngunit hindi na ito bumalik sa kanyang hotel, kaya paano siya magbubok ng kahit ano para sa kanya? Naasar si Lerin dito. Inalok niya itong manatili sa kanyang hotel ng libre ngunit hindi siya nagpakita. Gayunpaman, hindi tumugon si Mark. Hindi napigilan ni Lerin na magtanong, ano bang problema mo? Bakit parang depressed ka? May nangyari ba? Bihira lang makakita ng ganito kay Mark. Nakipaghiwalay ba siya sa kanyang kasintahan? Hindi siya pinansin ni Mark. Kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol kay Lilibet, siguradong matatawa si Lerin. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Mark na hindi siya pinansin. Lerin pursed her lips and said angrily, ano to? Hindi ka man lang sumasagot. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, pumunta si Mark sa parking lot ng airport kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Tinundan siya ni Lerin palabas. Tumingin si Mark sa kanya at sinabing, huwag mong subukang sumakay sa kotse ko.
Maaari kang sumakay ng taxi at bumalik ng mag-isa. Nagalit si Lerin at matigas na sinabi niya, gusto kong kunin ang sasakyan mo. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Mark. Pinuksan niya ang pinto at pumasok. Galit na galit si Lerin kaya pinigilan niya itong umalis. Kaya, walang pagpipilian si Mark kundi ikompromiso, fine, get into the car. I have a car, but since you said that, I insist on riding in your car. Sabi ni Lerin habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Pauwiin mo na ako. Tinanong ni Mark ang kanyang address at pinauwi niya ito. Anong nangyari sa'yo? Tell me. Classmate mo naman ako eh. Inisip ni Lerin na masyado siyang agresibo nang magkusa siyang lapitan siya. Nawala ang kanyang damdamin nang maalala niya ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan noong isang araw. Kung tutusin, nabighani siya sa hubog ng katawan ni Mark. Na in love na ba siya sa kanya? Itinanggi naman ito ni Lerin. Pero dahil nakilala niya si Mark sa eroplano, nakatadhana ba silang magsama? Natarante si Lerin. Paano kaya sila magkikita ng nagkataon kung hindi sila nakatadhana? Nakaramdam siya ng hindi makapaniwala. Naalala niya ang gabi ng 2 beses siyang hinagilap ni Mark at napakasakit nito. Nagpout si Lerin. Ayos lang ako. Nandyan ba ang bahay mo? Siyempre, hindi sasabihin ni Mark sa kanya. Oo nga eh. Wag mo na akong kausapin kahit kailan. Nagalit si Lerin sa kanyang kawalang interes at malungkot na sinabi sa kanya. Pinauwi siya ni Mark. Nakatira siya sa isang villa area. Pumasok si Mark at pagdating sa pintuan, bumaba si Lerin sa kotse at sinabing, sana hindi na tayo magkita ulit. Galit na naglakad si Lerin pauwi. Gayunpaman, hindi nakaimik si Mark. Naiwan ng babaeng ito ang kanyang mga gamit sa kotse, kaya nakabusina lang si Mark. Nagulat si Lerin. Tumingin siya sa likod at nakita niya si Mark na papalabas. May bitbit siyang bag, ngunit hindi hinaila ang zipper at nahulog ang mga damit sa loob, lahat sila ay masikip na damit. Napaka-bastard mo. Lumapit si Lerin na namumula ang mukha at nahihiyang pinulot ang mga damit sa lupa. Tiningnan sila ni Mark at sinabing, not bad. They are all revealing. Pumunta ka sa H2. Napahiya si Lerin. She excused him, haven't you seen enough already? You spanned me in your room that night. Speaking of this, Lerin shut up. So, you were pretending to be drunk. Sabi ko na nga ba? No wonder hindi ka nag-react nung sinaktan kita. Magaling ka talagang sinungaling. Naramdaman ni Mark na niloko siya. Nagsinungaling ako sa'yo. Ikaw ang nagsinungaling. Noong nasa bar ka, malinaw mong alam na ako iyon, pero hinahaplos mo pa ako. Hindi mo ba ako tinatawanan? Galit na galit si Lerin. Nagkibit balikat si Mark. Dahil nakita na niya ito, hindi na niya kailangan pang magtago. Inamin niya, oo, alam kong ikaw iyon. Anong bastard? Galit na sigaw ni Lerin. Bakit hindi mo aminin na malabog ka, at sinubukan mo pa akong akitin? Bakit gusto mo akong matulog? Napatingin si Mark sa kanya. Ito ay totoo. Hinubad niya ang kanyang coat at naakit siya sa kanyang figure. Tulala si Mark sa oras na iyon. Naikuyom ni Lerin ang kanyang mga kamao. Galit siya, naagrabyado, at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Buong hapon nasa opisina si Leona. Ang kanyang mga mata ay palaging mapurol at pakiramdam niya ay wala siya sa mood na gumawa ng anumang bagay. Kumatok ang assistant sa pinto at pumasok, President Logan. Lumabas ka. Kaya mo lahat mag-isa, matamlay na sabi ni Leona. Nagtataka ang katulong, anong problema ni boss? Bakit napaka-absent-minded niya? Marky, kailan ka pupunta sa Central City para hanapin ako? Ihahatid kita para magsaya. I will promise you whatever it is you want. Kailan ka pupunta? Ipinatong ni Leona ang kanyang baba sa kanyang palad at tumingin sa ibaba. Wala pang kalahating araw. Naisip ni Leona, na in love ba ako kay Marky? Kabanata 310. No, I won't. How could I fall in love with Marky? Naaawa lang ako sa kanya. He's only 19 years old. That's too young of an age. How could I fall for him? Mabilis na itinanggi ni Leona ang kanyang iniisip at patuloy itong humawak sa kanyang baba at nag-isip pero bakit miss na miss ko siya? At ang cute-cute niya sa pagtulog niya kagabi. Ngumiti si Leona, Marky, you are my first kiss din.
Pero hindi mo pa alam na ako yon, yung hinalikan mo. Nakaramdam ng kaunting pagkabigo si Leona sa kanyang puso. Ang bagay na ito ay hindi masabi kay Mark. Kung malaman niya, paano siya haharapin nito pagkatapos? Pakiramdam ni Leona ay hindi na niya ito dapat isipin pa. She muttered, bata pa si Marky, bata pa siya. Habang iniisip ito ni Leona, mas lalong nanlabo ang maganda niyang mga mata. She kept reminding herself, oo, bata ka pa, pero I'm already in my 30s. She then continued wondering loud, kailan kaya dadating si Marky? Bakit hindi ko siya puntahan? Pero, sa anong dahilan? Half day pa lang. Nakakainis naman ito. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Leona. Pero siya ang Marky ko. Hindi ba normal na puntahan ko siya? Tapos, iikot-ikot niya ako. Wouldn't that be great? Nagtataka siya at napatawa sa sarili. Ngumiti si Leona, well, maghihintay pa ako ng 2 araw bago ko siya puntahan. Baka busy si Marky nitong mga ilang araw, hindi ko siya dapat istorbohin sa ngayon. Pero, ang boring dito. Naramdaman ni Mark na siya rin ang may kasalanan. Forget it, umiiyak na si Lerin. As a man, I should at least comfort her, naisip niya sa sarili. I'm sorry. Okay. Sabi niya sa kanya, sorry. Who needs your apology? Pinunasan ni Lerin ang kanyang mga luha at nakaramdam ng hinanakit, kung wala ka lang kasing gandang katawan, hindi kita tatamaan. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Nakaramdam ng inis si Mark. Pinaiyak mo ako. Hindi mo ba alam yun? Noong nakaraan na pinagalitan mo ako, ngayon ay pinapayuhan mo na naman ako. Sabi ni Lerin. She felt wrong. No one had ever berated her like that. Ano ba talaga ang gusto mo? Diretsong tanong ni Mark. She answered, promise me one thing, then I'll accept your apology. Paulit-ulit na iniisip ni Lerin. Pakiramdam niya ay napahiya siya ng husto sa araw na iyon at wala siyang pakialam na ipahiya pa ng kaunti ang sarili. Hindi madaling gawin si Mark na kompromiso, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. At saka, wala pang ideya si Lerin sa ngayon. Ano ito? Tanong niya. Wala pa akong ideya. Hoy, alam mo bang 2 beses mo akong pinaiyak? Galit na sabi ni Lerin. Walang pagpipilian si Mark kundi tumalikod at sumakay sa kotse, na nagsasabing, okay, ngunit sinasabi ko sa iyo ng maaga na hindi ako sasagutin ng oo sa anumang kahilingan. Kung ito ay upang ipaghahanda ka kung saan ka, ayos lang. She scoffed, kailan ko ba ako hiniling na i-treat mo ako? My family owns a restaurant. Same goes for traveling, hindi naman kasing yaman ng pamilya mo, pero hindi naman ako ganoon kahirap. Very confident si Lerin sa puntong ito. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag may idea ka. Tinabi ito ni Mark at akmang aalis na. Ngunit tumakbo si Lerin papunta sa kanyang sasakyan at sinabing nakakunot ang kanyang bibig. Mark, binabalaan kita, huwag kang pumunta at sabihin sa iba na binabatukan kita, lalo na ang mga kaklas natin. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Paano nakakahiya kung malalaman ng mga tao? Nakatitig lang si Mark kay Lerin habang naka-arko ang katawan at parang nakasando sa bintana. Medyo mababa ang taas ng sports car kaya nasulyapan niya ang katawan nito. Hoy, bakit ayaw mong sabihin? I'm asking you to promise me. Promise me. You're such a hooligan. Nagsasalita si Lerin at biglang natauhan kung saan siya nakatingin. Mabilis niyang tinakpan ang sarili na galit pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at sinampal si Mark. Pero natakot siya matapos niya itong hampasin at agad niyang pinunasan ang mukha ni Mark na namula na. I'm sorry, Mark, hindi ko sinasadya. Huwag kang magalit, sorry, okay. Umiyak siya. Buti na lang at hindi ganoon kalakas ang sampal. Kung hindi, lalabas na sana si Mark at sinaktan siya. Let go? Sabi niya. I'm sorry. Tinong nagsabi sa iyong tumitig ka. Hindi ka pa ba sapat sa kanila nung isang araw? Sobrang sakit. Kinagat ni Lerin ang kanyang mga labi at bumulong. Hoy, sinasabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin kahit kanino to. Dagdag pa ni Lerin nang ihakbang ni Mark ang pedal at umalis. Tinadyakan ni Lerin ang paa at pinagalitan, pervert, such a pervert.
Napakunot ng noo si Lerin at dinampot ang mga damit na nasa lupa, ibinalik sa kanyang bag. Tumalikod na siya at umuwi, nag-iisip kung ano ang maaari niyang ipagawa kay Mark. Pagtalikod niya ay nagpakita ang kanyang ina. Siya ay isang kaakit-akit na babae. Narinig niya ito nang bumusina si Mark ng kanyang sasakyan. Tinanong niya, Lerin, boyfriend mo ba iyon? Hindi, classmate yon. Classmate lang. Namula si Lerin. Talaga. Wala ka namang kaklase na nagsundo sa'yo dati. Tsaka may sarili kang sasakyan. Bakit ka pa umuwi sa kotse niya? Nagdududang tanong ng kanyang ina. Nay, huwag kang magsalita ng kalokohan. Siya ay aking kaklase. Bumalik si Lerin kay Mark na nagmamaneho at bamulong, pervert. Isang sampal ang dumating sa mukha ni Lilibeth at bumagsak ito sa lupa na may bakas ng kawalan ng pakialam sa mga mata. Nakarating na siya sa Floor Island, isang lugar kung saan madalas naroon ang kanyang lolo. Si Lilibeth ay nasa isang kumpanyang papalitan niya at ang lalaking nasa harapan ay pinsan niya. Matapos marinig ang mga salita ni Lilibeth, galit na galit si Ramon kaya hindi niya napigil ang maging marahas. Tsaka master siya sa martial arts kaya hindi siya kayang labanan ni Lilibeth. Bumangon si Lilibeth sa lupa at sinabing, Ramon, sabi ni Lolo. Muli niyang sinampal ang mukha ng pinsan ni Lilibeth. Hindi man lang maiwasan ni Lilibeth, ngunit umatras siya at hindi na bumagsak sa lupa sa pagkakataong ito. Sino ang tinatawag mong pinsan? Umalis ka dito. Naririnig mo ba ako? Gumuso si Ramon sa pang-aalipusta. Anong nangyayari? Narinig ko na ang tungkol sa kanya pero hindi ko pa siya nakikita. Ngayon, gusto niyang kunin ang kumpanya. What is she trying to do? Napaisip siya. Malamig na tinitigan siya ni Lilibeth, sabi ni Lolo simula ngayon, ako na ang bahala sa kumpanya. F-sick ka, pinitukan siya ng pinsan niya. Gustong iwasan ni Lilibeth ang sipa, ngunit wala siyang sapat na pangunahing kasanayan para gawin iyon. Napahawak siya sa tiyan niya at bumagsak sa lupa. Sa sobrang sakit ay muntik na siyang mawala ng malay. Nang muli siyang bumangon, lumapit ang kanyang pinsan at hinawakan ang kanyang leeg, lumabas ka, naririnig mo ba ako? Napaungol siya bigla dahil sinubukan siyang saksakin ni Lilibeth gamit ang kamay niya. Buti na lang at mabilis siyang nakahawak sa punyal gamit ang kanyang kamay. Dumudugo ang palad niya. Sa sobrang galit niya ay sinaktan niya si Lilibeth at napasalampak ito sa lupa. Tinitigan siya ni Ramon at Nishan, medyo malupit ka, pero hindi sapat na malupit. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na. Umiling si Lilibeth at bumangon. Wala siyang kawala. Kinailangan niyang kunin ang kumpanya noong araw na iyon para makapunta siya sa Estados Unidos. Itinapon ng kanyang pinsan ang kanyang punyal at kinaladkad siya sa sahig patungo sa labas. Nagpumigla si Lilibeth sa kanyang pagkakahawak at tumawa ng malakas si Ramon, ang patay mong ama ay walang kabuluhan. Paano siya mamamatay sa kamay ng isang babae? Hindi ba siya nahihiya? Nagsilang pa nga siya ng ganyang scum like ikaw. You should go to he, alam mo ba yon? Go to he. Kinaladkad siya ng pinsan ni Lilibeth sa sahig at itinapon palabas. Hindi nakagawa ng ingay si Lilibeth, ngunit ang kanyang mga mata ay naging sobrang bisyo. Sumigaw siya, bawal kang magsabi ng ganyan tungkol sa tatay ko. Iyon na ang huling bahagi ng kanyang pasensya. Hindi pa niya nakilala ang kanyang ama, ngunit kung hindi dahil sa kanya, hindi siya mabubuhay sa araw na iyon. Nang marinig ang mga salita ni Ramon, naramdaman ni Lilibeth ang lamig na dumadaloy sa kanyang gugod. Bawal sabihin. Sino sa tingin mo para sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko? Lumapit siya at muling sinipa. Hindi naiwasan ni Lilibeth ang malakas na suntok at bumagsak siya sa lupa. Look at you, what a f-king loser. How dare pumunta ka sa kumpanya ko? Inisyan siya ni Ramon. Si Lolo lang ang humiling sa iyo na pamahalaan ito. Itinutuwid siya ni Lilibeth. Kawakas ay naunawaan niya kung bakit noong huling sandali ng kanyang lolo, sinabihan siya nito na huwag ipaalam sa iba sa pamilya ang tungkol sa pagkamatay nito. Hindi nagkakaisa ang mga tao sa pamilyang ito. Kapag namatay ang padre de pamilya, magkakahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng pamilya. Nanumpa si Lilibeth na hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay, kaya kailangan niyang kontrolin ang lahat sa pamilya. Kung hindi, ang kanyang ina sa United States hindi mabubuhay ng magandang buhay. Binigay sa akin ni Lolo. Sabi mo ipapasa sa'yo ni Lolo diba?
Kung ganoon, sabihin mo kay Lolo na tawagan ako. Malamig na ngumuso si Ramon. Pakiramdam niya ay may mali. Bakit bigla siyang hiniling ng lolo niya na ibigay ang kumpanya? Tapos, may naisip siya. Di man it, pinatay mo ba si Lolo? Pinatay mo ba siya para lang makuha ang property? Be-starred ka. Nagmura siya habang pinapaalis siya ng kwarto. Hindi sumigaw si Lilibeth bagkus napahigi siya sa lupa na puno ng sakit at walang lakas. Hindi siya nagpakita sa kanya ng anumang awa. Nang makita ng kanyang pinsan na tahimik si Lilibeth, nagulat siya at napaisip sa kanyang puso, patay na ba taga si Lolo? Kung gayon, hindi ba ako ang susunod na kahalili ng pamilya? Kung tutuusin, ako na lang ang natitira na karapat-dapat na maging tagapagmana ng aking pamilya. Ang iba ay matanda o teenager. Paano nila ako makakalaban? Maliban sa kanya, na kahit papaano ay kwalipikado pa rin. Sa pag-iisip nito, gusto siyang patayin ni Ramon. Kinaladkad niya si Lilibeth pabalik sa kwarto at sinabing, parang pinatay mo talaga si Lolo. Napaka-ungrateful mo. At ngayon, mayroon ka pa ring lakas ng loob na pumunta dito at kunin ang kumpanya. Sino sa tingin mo para humingi ng kumpanya? Isa kang F.Ed's King Dog. Alam mo ba yon? Isang aso na nilagay sa anak ni Karen Lee ang gustong pumalit sa kumpanya, niloloko mo ba ako? Muli niyang sinampal ang mukha ni Lilibeth, sa pagkakataong ito ay mas mabangis.